Calvin Abueva, ang Pampangas Beast o ang The Beast ng Philippine Basketball. Siya ang tipo ng player na gusto mong maging kakampi pero ayaw mong maging kalaban. Energizer sa court, hindi pa pogi at talagang willing makipagpalitan ng muka. Ang The Beast, very versatile. Listed lamang as 6'3" ang height pero kahit undersize sa 4, magaling sa pwestuhan. Nakukumpara pa nga siya sa legendary PBA import na si Sean Chambers, classic name. Mula siya sa Angeles City, Pampanga. Isa siya sa mga kapampangan ballers na nadiskubre ni Delta Pineda. Katunayan, nakuha nga ni Calvin ang atensyon ni Gov sa isang interporok game laban sa Lubao City ni Delta. Hindi daw siya mapigilan doon kahit na bumabagsak, laban pa rin at talagang all-around ang laro. Pinakiusapan ni Pineda, natutukan siya ni Coach Alan Trinidad. Sakto rin na sa mga panahon na yon ay isa siya sa mga coaches sa Baste o San Sebastian. Noong 2009, si Calvin ay agad naging parte ng championship team ng Baste. Ito yung team na nagpatumba sa magfo-4-peat sana na San Beda. Noong time na yon, Robin lang siya sa Batman na si Jimbo Aquino na siyang star ng team na yon. Pero sa paglisan ni Jimbo, si Calvin na ang naging leader ng team. Naging main man siya ng pinatubo trio ng Baste nila Ronald Pascual at Ian Sanggalang. Siya ang unang player in collegiate basketball history na manguna sa liga sa points, rebounds at assists. Aba matindi, kaya automatic pinangalanan siyang MVP. Sa kanyang huling taon sa Baste, on track siyang manalo ng second and rare back-to-back MVP awards. Pero dahil sa insidente na sinuntok niya sa likod ng ulo si Vince Laude ng Lyceum sa isang bardagulan, hindi na siya pwedeng manalo ng award kahit na malaki sana ang lamang niya sa stats. College pa lang pala, medyo bad boy na itong si Calvin. Heto na, pagdating sa pro, napili siya ng Alaska Aces bilang second overall pick noong 2012 PBA draft. Si Abay Junmar Fajardo ang top pick noon. Hindi nga lang nakapaglaro si Calvin sa unang 3 games kasi tinatapos pa niya ang NCAA. Tinatapos pa niya ang kanyang side quest. Pero sa highly anticipated debut game niya kontra sa Petro ni Junmar, agad niyang pinakita na kaya niyang makipagsabayan sa big league. Pumukol siya ng 12 points at 16 rebounds noon in just 27 minutes. At sinundan niya ng kampyonato sa 2013 PBA Commissioner's Cup Championship. Sa ganda ng rookie year niya, ay nasa rookie MVP discussion siya. Hindi nga lang siya naging MVP, sayang, pero siya pa rin ang nag-uwi ng Rookie of the Year. Sinundan niya ng mga seasons na naging contender ang Alaska, lalo na sa Philippine Cup. Siyempre, pinangungunahan ni The Beast. Katunayan, 2 beses nga nilang nakaharap ang powerhouse na SMB para sa kampyonato noon. Sa 2 pagkakataon, umabot yun sa Game 7. Pero ang pinakamasakit siguro doon ay yung Miracle Run nang burahin ng Beermen ang 3-0 lead ng Aces noong 2016. This was the year. Ito rin yung 1-3 comeback ng Warriors kontra sa OKC at syempre at ang 1-3 comeback ng Cavaliers laban sa Warriors. Dito nga rin pala nangyari ang Miracle. Dahil nag-rebuild ang Alaska after ng ilang silver finish nila kontra sa SMB, tinrade ng Aces si Calvin patungo sa Phoenix. Dito nasuspindi si Abueva matapos niyang ma-clothesline ang former NBA player at TNT import na si Terrence Jones. Ilang buwan lang ito matapos ng Australia Brawl. Taon ng bardagulan. 16 months na wala si Abueva sa basketball matapos nun. Napakahaba. Nakabalik siya sa Phoenix sa bubble noong 2020. Tinulungan pa niya ang team na makaabot sa semis bago siya matrade patungo sa Magnolia. Sa Magnolia niya nakuha uli ang kanyang dating form. Andun pa rin ang pagiging The Beast, pero mas kalmado na. Naging PBA Best Player of the Conference pa siya sa 2021 Philippine Cup. Ilang ulit din naging parte ng Gilas si Calvin. Parte siya ng silver medal 2015 team noong FIBA Asia. Sabi nga natin kanina, si The Beast, yung tipo ng player na gusto mong kakampi pero ayaw mong kalaban. Siya yung tipo ng player na kayang
magpabago sa mood ng laro. Yan si The Beast, Calvin Abueva. Aisha Plok, Luis Ascona sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng Chambalero.